Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at eto nga mga ka-review natin, takot na takot, panic mode na. Ayan, kapapasok lang, BBM, panic mode na, sobra. Senator Robin, ang secret candidate ni VP Sara Duterte. Yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Kulungan, hindi nila ako matatakot sa kulungan. Ako, ano yan eh. Ang mali talaga dyan yung mga humuhusga kay Senator Robin. Pero ito ang tanong, mukhang tinatarget talaga kayo ng, ewan ko kung sino tong tumatarget, pero handa ba kayong harapin at makulong din? Oo naman. Kulungan, hindi nila ako matatakot sa kulungan. Ako, ano yan eh. Galing na yan eh. Diyan ako nag-Islam, diyan ako nag-Muslim, diyan ako bumait. Hindi ako matatakot dyan. Ang nakakatakot dyan, yung gagawin ka ng kaso. Yun ang ano. Kasi kung ako, nung nakulong ako, inamin ko, talagang siraulo ko ng panahon na yun. Dapat ako makulong. Pero pag ikukulong ako ng gawa-gawang kaso, medyo mahirap tanggapin yun. Yung pangungulungan, madali yan eh. Pero yung kinulong ka, nang alam mong hindi mo namang ginawa, ay pambihira yun. Pambihirang... Mukhang senator, yan ang umuugong na balita ngayon, mukhang mauubos kayo. Tila ang nadidinig po natin, isusunod si Senator Cayetano, tapos kayo. Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense eh. Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas, yung meron talagang laman. Pinatamaan pa si Tuta Soto mga kabayan. Ika nga. handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira na nan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko eh. Bakit itong impeachment court, hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang Ba't sila intention nila nagdidesisyon, ano? Parang sila nagdidesisyon. tapos gusto nila lumiit yung 2/3. Parang, bakit ganito? Anong ano to? Alam niyo, malaking Kalukuhan. constitutional crisis ito. Kasi konstitusyon yan eh. Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, kasi parang ang dating eh, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas. Nga ho pala, may tanong lang ho ang inyong lingkod. Bakit kaya namamayagpag pa rin si Vice President Sara Duterte? Bilang top choice ng mga Pilipino para sa pagkapangulo ho sa halalan 2028 sa kabila po ng isinasagawang impeachment trial laban ho sa Bakit kanya nga mga ba? kaibigan. Asintado, 100%. Bakit nga kaya? Ayan mga kabayan, bakit nga ba talaga namamayagpag pa rin si Vice President Sara Duterte sa kabila ng operasyon laban sa kanya? Operasyon meaning mga kabayan, yung itong mga nangyayaring ito. Kasi hindi naman ito mangyayari lahat kung hindi inoperate ng kalaban sa politika, di ba? Sa kabila po ng paninira, pagdurog sa pangalan ni Vice President Sara Duterte, may impeachment pa, di ba? Namamayagpag pa rin mga kaubayan sa kaliwat ka ng mga survey firm, no? Kahit saan, kahit sino mag-survey mga kaubayan, palaging number 1 si VP Sara. Ang tanong, bakit mga kaubayan? Parang may mali, di ba? Yung gusto nyong i-impeach, yung sinisiraan ninyo, siya pa ang nagna-number 1. Parang may mali talaga dito. Sino si Sara? Gwapo? Or baka may mga tama lang kayong lahat dyan, Yung haircut lang niya. Kasi po mga kaasintado, lumalabas po kasi sa ulat po ng Bayan Survey ng Pulse Asia na halos kalahati o 49% po ng mga Pilipino na nasa hustong gulang ang pumili kay VP Sara bilang presidente. Alright, reaction. TV Page, nagbabalik. Di ba, ganun talaga. Pag wala kang ginagawang masama. 52 Diba? reaction. 21%. Ayun, Ayan, si Ontiveros. Yan po mga ka-reaction ng realidad ngayon. Kaya patuloy po nilang sinisiraan si VP Sara,
Pero Correct. lalo po siya lumalakas. Kahit Bredo na pumangalawa sa nasabing survey. Ayon po silang political analyst ay posibleng dahil ito raw po sa kanyang branding bilang isang Duterte. Regional Solidarity na Mindanao at patuloy na pagsuporta ho ng mga Pilipino sa layunin ng drug war o pagsugpura ho sa krimen at iba pa. Impeachment Trials Correct. Special Coverage. so ibig sabihin mga kareaksyon, yung drug war ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay Effect. hinahanap-hanap nila. Hindi nila matagpuan. Ibig sabihin lang po mga kabayan, lahat po ng ginawa ng former President Duterte, no, ay tumatak sa isip ng mga Pilipino na ito ay nakakatulong, maganda sa ating bansa, no. Kaya hanggang ngayon ay sinusuportahan pa rin ng ating mga kabayan ang mga Duterte, no, especially itong si Vice President ngayon, mga kabayan. Hindi nila alam kung saan napunta yung drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte kasi mismong itong presidente na nakaupo sa Malacanang ay isang bangag. Talagang asintado, 100% kasama si Joel Gorospe. Diba? So, sa tingin ho ninyo, ang tanong lamang ho ng inyong lingkod, sandali lang ho ha, nag-uusap tayo, ang tawag dito, balanse lamang ho tayo. Ano man ang inyong opinion, reaction ay tanggap po namin yan. Ha? Bakit kaya nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa presidential survey sa gitna po ng kanyang impeachment case sa Senado? Ang tanong ko kasi ganito, anong meron, Anong meron? kuya, ate, anong meron sa kanyang pamamahala na wala sa iba? Sinasabi nga ni Jose Claire Castro, 'di ba? Wala namang ginagawa ang vice presidente. Pasyal lang yun daw ng pasyal sa ibang bansa ang vice presidente, no? At ang presidente ay trabaho ng trabaho mga kabayan, pero bakit ganon, Auntie Claire? How can you justify itong mga sinasabi mo kung talagang totoo yung sinasabi mo? Na sinasabi nila na halos hindi na daw natutulog itong ating presidente sa kakatrabaho mga kabayan. O paano nyo ma-justify yung ratings niya na bumulusok pababa, hindi pa taas kundi pababa mga kabayan, compared sa trust rating or sa mga ratings ni BP Sara na halos hindi halos talagang number 1 mga kababayan, di ba? Ang hirap i-justify yung mga sinasabi ni Claire Castro, no? Pwede ba yun? Siguro ko yung mga loyalistang bangag na mga vloggers dyan mga kababayan, hirap silang ipagtanggol or i-justify itong pagiging number 1 ni BP Sara at pagbulusok naman pababa ng kanilang ratings ng amo nila. Gil John, yung tanong na yon, anong meron si Vice President Sara Duterte at namamayagpag pa rin sa survey kahit na po siya may kinakaharap na impeachment? Asintado, 100%. Yun po mga kareaksyon ng malaking katanungan. Ito po yung mga kasagutan. Bakit patuloy na namamayagpag si BP Sara? Katulad po niyan mga kareaksyon, mantakin mo yan. Yan po ay baha sa Maynila. Yan Nagyayabang-yabangan. Yan po ay indirect answer, no? Pero accurate, very accurate answer, pero indirect answer mga kababayan. Po itong si Ayan, no? Marcos, malinis yung mga kanal. Bye. Mga kanal. Sabi nga, no, may nakita akong video, na-recap nila yung yung zona ng Pangulo. 5,500 flood control. Tapos na. Aba, biruin nyo yan, ha. Tapos yung housing, aray ko, mapapakamot ka na lang talaga kung anong nangyari doon sa unang zona. Ha? Doon sa may, dito lang, nakalimutan. Grabe, ano yan? Sa Maynila yun. Ilog ba yan, mga kabayan? Ayan, no? Grabe. Pero pag may mga nagrarally, katulad ng INC, nagre-reklamo yung mga mainstream media, puro Correct, reklamo correct. ng reklamo sa traffic. Correct. Kaya doon nga, ganyan po ang kalagayan ng Pilipinas sa presidenteng bangag. Ganyan po ang kalagayan natin mga karyak. Sakripisyo, Grabe. umaga hanggang gabi pag umulan. Napapagod na po ang taong bayan. Pagod na talaga. Si Rodrigo Roa Duterte, hindi nila makita. Pagod na Dahil pagod na ikinulong gusto. talaga. Paano tataas ang ratings ni Bangag dito? Dating Duterte supporter ito. Oh,
dating nakikipagbakbak Kaibigan nga siya ni Mima, 'di ba? Ito sinasabi, umamin na tong si Calvo, no? Para silang Duterte supporters bumaligtad nang manalo si Marcos. Kasi nga naging naging bayaran mga kababayan. Ito ba si Boss B? Boss Barsaga? Ito ba tinutukoy mo? Posible, no? Mga Posible. reaction na sapakan ang sa bagay hindot to hindot. Hindi ko alam bangag. Solid Sara Duterte to, solid Rodrigo Correct, Duterte to. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kukote nito o baka nabusog no. Oh. Ina ninyo, Para ang mura. gobyerno ngayon, hindi nyo mapapabagsak ng ganun-ganon. Mga buwisit kayo. Buwisit ka Ha? rin. Mamatay man kayo, Ikaw si rin. Duterte, babalik sa Pilipinas na nakagarapon na. Putang Yan. ina ninyo. Pares po sila, no? Pares sila ni sino to? Ni Mima, no? Pares po sila ng sinasabi. Nakagarapon. Aba, mag-iingat ka, ha? Ikaw, sirs. No? Hindi na kita pangangalanan. Baka, nako. Mag-ingat ka po. Kasi yung last na nagsabi ng garapon, okay? Ayan, pinaglalamayan na ngayon. Baka, baka bad luck yan, ha? Bad luck words yung sinasabi mo. Kaya mag-ingat kang kalbo ka. Hinayo pa ka rin. Nang tanggapin nyo. Siya pa itong naggagarapon-garapon. Hindi pa Abangan sila natin. nadala kay Mima. Sumayaw Abangan. siya ng garapon, ayun. Baka Si Mima magarapon nasa din to. garapon. Diba? Nako, Duterte, babalik sa Pilipinas na nakagarapon na. Eh, Putang grabe. ina ninyo. Yun ang tanggapin nyo. PI ka rin. Mga hinayupak. Ha? Pugin ang ina mo, balingbing. Putang ina mo, si Duterte mo. Hindi na makakauwi, nakakulong na sa dahig. At higit sa lahat, ito tandaan nyo. Si Duterte, hindi na nakakadila ng puking mabaho. What is the connection, mga kababayan? No? So, grabe ang mga bunganga talaga ng mga bunganga ng mga BBM vloggers, no, mga kababayan. Grabe, parang hindi mo talaga, hindi mo makain yung mga sinasabi nila. Kaya pag may nagurgur sa inyo, talagang tuwang-tuwa ang taong bayan, Ha? Kapag may nagugurgur sa inyo, tuwang-tuwa yung taong bayan, mga kababayan. Tulad ba naman ito? Itong klaseng ganitong vlogger ang mapapanood mo palagi sa mga BBM, mga BBM loyalist, mga pro BBM. Yan ba ang gusto nyong palagi nyong napapanood? Ay nako. grabe po yung taong yan, mga ka-reaction, ha? Grabe yun, ha? Dati, Duterte talaga yun. Correct. Grabe, walang prinsipyo. Nangyari na nga ang mga hinala ko noon. Ito BBM vlogger din ito, mga kababayan. Nagbaliktaran na yung iba, ha? Ito, panoorin po natin to. Nasampula na si Mima Alicia. Kayo mga vlogger ni BBM, hindi kayo mga vlogger ni BBM dati. Mga vlogger kayo ni Line. Aray ko. Kayo ang kabardagulan ko noon. Ako ang tunay na vlogger ni BBM noon noong 2019 hanggang 2022. Itong mga vlogger ni BBM ngayon, sumipsip lang kayo kay BBM ngayon para ganon. Buti na tauhan ka, sir, no? Buti na tauhan ka talaga. Okay? Aminin niyo man o sa hindi, dati akong vlogger ni BBM. Mayroon talagang ganyan. Ang pinagkaiba lang natin, mga bangag, bumaliktad ako noong nalaman ko na ang hirap ipagtanggol ni BBM. Dahil kitang-kita ang mga ebidensya, mga witness na nag-umpisa na siyang magganyan, mangurakot. 2022, umupo si BBM pagka-presidente. May video ako ipakita sa inyo mamaya. Abangan natin yan, abangan na. Patunayan kung gaano ko kadayard ni BBM noon. Panoorin natin Kaya yan. mga vlogger dyan na walang alam, nako, good luck sa inyo dahil may isusunod na naman sa inyo dyan. Rico. Si Mima Alicia, ang dami na kasing nalalaman ni Mima Alicia. Pinasok niya si Trillanes, pinasok niya si Claire Castro, pinasok na niya ang mga Contiveros. grupo na mga dilawan. Okay, oo In nga. short, marami na talagang alam si Mima Alicia. Aray. Kung totoo yung convo nila na siyang humawak ng budget, patunay lang yan na si Mima Alicia ay may direct access sa pinaka-boss nila.
kumbaga na-promote na si Mima Alicia, mga kababayan, no? Kumbaga siya na yung handler, kumbaga, di ba? para sa hati-hatian nila sa suhol. Ang pinagkaiba lang natin mga bangag vloggers, mas mautak ako. Eto mga kababayan, baka sabihin nyo naman, AI yan, Duterte yan. Ayan, mamaya may papakita daw siyang video na talagang siya po ay isang Duterte, BBM loyalist, mga kababayan. Dahil kayo kapag pumasok kayo dyan, hindi na kayo makakalabas ng buhay. Kaya noong 2022, bumaliktad na ako. Bakit? Dahil ang mga nasa likod ni BBM, mga malaking sindikato dito sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, kundi abroad. Sindikato ng droga. Sindikato ng online games. O, tingnan nyo ngayon. Sindikato ng smuggling. Kaya kayo mga vloggers na ibang mag-ingat kayo. Posible mga kababayan kasi tingnan nyo tinanggal nga nila yung Pogo, no? Pero bakit naglilipa na ngayon itong mga scatter na ito, 'di ba? Online gambling, mga kababayan. May basihan itong sinasabi ni Sir, mga karabin natin, okay? Kaya ako kumala sa pagiging vlogger ni BBM kahit may ganyan dahil ayaw kong magmukhang tanga sa publiko. Ayaw kong magmukhang bangag sa publiko. Yun ang pinagkaiba natin. Dahil ako marunong ako magbalanse. Hindi ako tipo ng taong yes lang ng yes kahit ang amo nyo nasa maling landas na. Di ba? Correct. Sus, may rosip ninyo mga bangag vloggers. May isusunod sa inyo. Mark my word. Oh, Lalo na ingat dyan sa may kayo, mga alam na. May maraming alam na. Nako, si Lisa ang ano sa inyo dyan. Nako, Titira. ingat, mga Nako, kababayan. mag-iingat kayo dyan kay Lisa. Yan, tama yan. Kaya nga si BBM naging dilawan Dahil kay Lisa. Correct. Biruin mo, yung mga kritiko ni BBM noon, yung mga ayaw kay BBM noon, naging kakampi niya ngayon. Dahil kay Lisa, naging dilawan si BBM. Correct. Sa kabila ng pagbabati ko sa kanya noon, ng kanyang ama. Yan po ang patunay kung gaano Halos hindi nga makain yung mga sinasabi nitong mga dilawan noon, mga kababayan. Pero mo pinahuhukay yung kanyang ama doon sa libingan ng mga bayani matapos ipalibing ni former President Duterte. Tapos ngayon, kainsuka si BBM, at di ba nakipag-join force na siya sa mga dilawan. kabangag si BBM. So kayo nga vloggers dyan, manood kayo, ito ako noon, kung gaano ko kamahal si Teka lang, BBM noon, kung gaano ko na-obsess ni BBM noon, BBM na Palakihin BBM ang natin yan. pumangako. Manood kayo. Mga kaungas, live tayo ngayon sa inaugurasyon ni Haring Ungas pala yung niya. Yes, tama! Yes! Ang talino talaga ng presidente natin! Ang talino! Teka lang, balik natin BBM ng BBM ang pumangako. Manood kayo. Mga kaungas, live tayo ngayon sa inaugurasyon ni BBM. Yes, tama! Yan pala siya dati. Haring Ungas, idol ng bayan. Mga Pilipino. Si Haring Ungas, mga kabayan. Umamin, no? Umamin si Haring Ungas na siya po ay bayaran. Yan, si Mima, mga kabayan, no? Ay, grabe yung pira ni, ni Mima, mga karibin natin, no? Ito po mga reaction no? So yan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Just comment down below at eto. Pasadahan din po natin to mga kababayan. Ito pong si, ito. Teka lang ayusin ko lang mga kababayan itong si Captain Dado, no? Meron din po siyang ano dito meron po siyang pahayag mga kababayan na posibleng magustuhan natin. Yung dapat ang tanong, is it Vice President or is it Bongbong Marcos? May threat sa buhay ni Inday Sara. Putang ina. Papatay mo yung Vice President, binoto yan, 32 million bumoto dyan. Ba't mo Correct. papatayin? Kasi nagre-reklamo, kasi kinakalaban na kayo, kasi ayaw maniwala sa mga bugok nyong mga maleta, sa mga kickback, etc. Correct. Kung baka sa add man out, ayaw niya. Hindi nyo kayang bilhin si Hindi, Inday Sara.
Ngayon titirahin ninyo sa salin, sa mga bank transactions. Banatan nyo, sige. Tirahin ninyo ng tirahin. Sige. Sa tingin ninyo, ba't dadama kayo? No. You're bringing it closer and closer and closer to an event which is ayaw nating mangyari, a bloody revolution. Yun yung ano eh. Doon pupunta yan talaga. Or Mindanao Secession. Doon pupunta. Pipilit ninyo kasi yung kagaguhan ninyo na hindi pwede. Bendalo. Nagnakaw na kayo, bendalo pa kayo. Kasi pare siya pipilitin nyo ngayon, gagamitin. Pare siya mga kabayan. For you to steal, no? For you to steal the kaban ng bayan, mga kabayan, no? Kailangan mo rin magbendalo, di ba? Kailangan mo talaga magbendalo kasi sa pagnanakaw pa lang, bendalo na yan eh. Nyo lahat ng agencies in government para lang tirahin ng Inday Sara. Former President Rodrigo Duterte could potentially return to the Philippines if Uy, the good news, International ah. Criminal Court or ICC is eventually dissolved. That is the view of a geopolitical analyst following U.S. O yan ha, good news yan mga kabayan kung, di ba, makakabalik na si former President Duterte. President Donald Trump's firm stance against the International Tribunal, which he claims is a threat to state sovereignty. This report. The International Criminal Court or ICC is once again in the spotlight following U.S. President Donald Trump's call to dissolve the International Tribunal. In the Philippines, the ICC's role in the case against former President Rodrigo Duterte remains controversial. For critics of the Marcos administration, the government's actions paved the way for the former president to be brought to The Hague. They argue that the rights of a Filipino and a former president to undergo the judicial process in his own country were not defended. U.S. President Donald Trump expressed a similar sentiment. Ito no mga kabayan, pag nakikita ko yung ganitong yung video na hinuli nila si former President Duterte, dinala sa Hague, parang nakakagigil talaga. Bilang isang supporter, no, mga kabayan, mula 2016 hanggang ngayon, Duterte pa rin ang puso at natin, isipan mga kabayan. Pero ba nakakagigil eh. Parang gustong sarap niyong nakakagigil po itong mga pangyayaring ito, no? O itong ginawa ni Torre. Kayo ba mga kabayan, pag nakikita nyo yan, yung video yan, di ba? May oras talaga, may time talaga na parang nanggigigil ka sa mga ginawa nila eh. Nanggigigil sa mga ginawa nila kay former President Duterte, di ba? Sana nga lang po makauwi na eh, di ba? Sana matulungan ni Trump, makauwi dito si former President, di ba? Which is why he wants to dissolve the ICC. According to the Trump administration, the U.S. does not fall under the jurisdiction of the ICC because although it signed the Rome Statute in the year 2000, it was never ratified by the U.S. Senate. One of the key reasons behind Washington's opposition to the ICC is its investigation into alleged war crimes in Afghanistan, including allegations against members of the U.S. military. In an interview with SMNI News, geopolitical analyst Herman Camentong Chulaurel said this is one of the main reasons Trump wants to oppose the ICC. Kinakasuhan po nila yung nilang mga sundalo ng Estados Unidos sa mga gera ng Estados Unidos tulad sa Afghanistan. Siyempre ayaw ng Amerikano po yun. Pero si Trump ang medyo may independence from the European leaders talaga na gawin ito na itakwil lang ni ICC todo-todo. Openly at labanan ng ICC. Camentong emphasized that if the ICC were to be dissolved, there is a possibility that former President Rodrigo Duterte could be brought back to the country. However, o yan mga kabayan, palakpakan po natin kung ma-dissolve, okay? Kung mawasak na ang ICC, saan pa nila ikukulong si former President? Di syempre makakauwi na po yan, palakpakan po natin. Sana sa mas lalong madaling panahon, ma-dissolve. Itong ICC na ito, lahat po ng mga nagpamembro dyan, tumiwalag na kayo. Walang kwenta ang ICC mga kabayan, no? Pansarili lang nila yung kanilang Kasi nga sinasabi ng iba mga kabayan, ICC is about money, no? For you to, di ba, para ka makapag sampa ng kaso, syempre pera-pera yan mga kabayan, di ba?
He added that this still depends on the pressure applied by the United States regarding the matter. Depende na yan dito sa pressure talaga na gagawin po ni Presidente Trump. No? Sana Pero talaga depende ma-pressure. yan. Dahil po si Trump ay hindi na po nasa malakas na posisyon sa politika sa loob ng Estados Unidos. Wala na pong lehitimong dahilan na mapanatili si Presidente Duterte sa Correct. dahilan. Oo Although yan. the United States remains a non-member of the ICC, the scope of the court's authority continues to be a subject of global debate, particularly in cases involving countries that are not members of the ICC or those that did not sign or ratify the Rome Statute. Nako mga ka-opinion, no? Mukhang hindi na ho ata magtatagal Patayin ko, hindi ka magtagal na isang oras. Opo. Opo. Masayang-masaya siya, Maraming no? salamat Captain po. Dado, no? Hindi. Ay, pagka nandun ka talaga sa Senado, sa mga ganyan na kita mong yung tao. nagiging tupe, no? Aw, aw. Correct. Meow, meow. Kaya, inaano ni Matibag yung para sa pananaw nila, talagang may valid na grave threats ginawa si Inday Sara. Ang hindi maganda kasi tinatanggal nila yung buong inihiwalay nila no yung context ng pagkakasabi. That's why pangit hindi Ini-slice pagka ganun yung na splice. investigasyon sa korte. Wala patay tayo pagka gano'n ng mga banat. So nakikita mo if you look at it from my satellite view. Wala nga, tama yung nasabi ko sa mga earlier vlogs. Wala yun sa paggalingan ng mga lawyer. Magagaling yung mga lawyer. No? Paminsan-minsan. hindi naman kasi tayo lawyer, no? Pero sa standard ng sinasabi ng ibang lawyer, magagaling yung mga lawyer ni Inday. Kasi they have may sinusundan sila na game plan o strategy. Basta within the time frame, yung hearing na yan, do sa araw na yon, meron silang objective na na-attain. So, management by objectives yung style nila. Dito naman sa kabila, basta Bara-bara lang. banatan si Inday Sara, pilit show na lang nga Basta makapag sila ng kanilang mga propaganda, okay na yun sa kanila. Wala na silang pakialam kung tama ba o mali, mga kababayan. As long as masiraan nila si VP Sara, go na yan sila, mga kababayan. Parang show para tibagin si For the show lang. Vice President sa kanyang mass base, yung kanyang image, no. You will see the worst is yet to come, the worst. Kasi pinayagan ni Escudero yung yung kakaumay. Nakakaumay yung what is the pleasure of the lady? Kakaumay. Overruled. Witness may answer. If he knows. Mali naman yung pinayagan. Marami tayo, kahit tayo hindi lawyer, kahit tayo mga simpleng Pilipino, alam naman natin, maling-mali naman yung papayagan yung mga bank records, yung lahat-lahat na yun. Pero hindi pinayagan yung yung overseas records. Kasi tatamaan silang lahat doon Ang lang doon, waiver lang, di ba? No. Na-discuss ko naman na yan So, ang tanong, bakit hindi specific? 2007 ba yung simula na gusto nilang records? Ang subject Hindi nga po specific, mga kababayan, kasi wala talaga silang alam, di ba? Allegations lang po nila without evidence, mga kababayan. Kaya nga, yung allegations nila, mga karbi natin, saka pa lang nila mako-confirm, di ba? Parang nagkaso ka ng walang ebidensya, di ba? Kukuha ka pa lang ng ebidensya kapag naimbestigahan mo na. Di ba dapat, mga kababayan, bago ka magkaso, dapat may solid evidence ka para pinaka-based na basihan mo, mga kababayan, basihan ng lahat.
basehan ng prosecution, basehan ng depensa, basehan ng mga judges, kung ito ba, di ba, ay karapat dapat na maparusahan. Kaso nga lang, yung nangyayari dito, nangingisda po sila mga kababayan sa malawak na karagatan. No, yung karagatan dito, yung mga bank statement ni BP Sara. Yung isda, hindi po natin alam kung talagang isda ba talaga yung, ha? Baka mamaya, mga shells lang yung ano nila dyan, makuha, di ba? Kasi hindi pa nila alam. There is no specific, no, na hinahanap nila. Kaya nga naghahanap pa lang sila, mga kababayan. Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang mag-like at isubscribe na rin po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.